Good morning mga kapatid. Thank you Lord Jesus sa panibagong araw na ibinigay niyo po ngayon. Ngayon po ay araw ng Martes, August 26, 2025. Mga kapatid, ako nga po pala si Jonalyn Gumahin at narito po ako upang magbahagi sa inyo sa aking short testimony. So ang verse po na napili ko ay ang Romans chapter 12 verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So, mga kapatid, nandito po ako upang gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan namin bilang magulang. So, way back year 2022, may anak po akong delay po yung pagsasalita niya at late po yung development niya. So, napansin lang namin yun nung nag-aaral siya ng preschool on that year. So, nag-aaral siya ng preschool. So, kalaunan, may napapansin kaming kakaiba sa kanya. So, may kondisyon pala siyang ganun, delay sa pagsasalita. Kasi, hindi kami magkakaintindihan ba about sa yung pag-conversation, hindi kami magkaintindihan. Ang nakita ko din doon is hindi siya na-expose sa madaming tao ba na hindi siya na-expose kami din bilang magulang na first time parent na ganun. Hindi namin alam yung mga ganun bagay ba. So, hindi kami mulat sa mga ganung bagay. So, to make this story short, nung na-aware na kami sa condition niya, so, parang nag-aalala ako ba na paano na kaya kinabukasan ng anak ko, may magagawa ba ako, so, ganun. Bilang nanay, parang gagawin mo talaga lahat sa anak mo. So, nanalangin ako at humingi ako ng gabay na alam kong may pag-asa talaga na magiging okay yung anak ko. So, napunta kami sa paghahanap ko ng paraan. Napunta kami sa special education, ng paaralan dito sa amin. Nabilong siya sa SPED, yung special education ba. Kasi nga, nabilong siya sa yung delay, ganun. So, to make this story short, nag 2 years kami doon. 2 years kami sa SPED. And thanks God talaga. Ngayon is, yung panganay kong anak na lalaki is grade 2 na po, mga kapatid. Thank you, Lord. So, grade 2 na po siya ngayon. At pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi napakabait na bata. Tsaka, matalino. Yun lang ang ikaka-proud ko, ikinaka-proud ko po sa sarili ko na nagbunga lahat yung mga sakripisyo namin. Kasama din ng asawa ko, ganun. Tapos nakikita ko din sa anak ko na nagsusumikap din siyang maging okay siya. So ngayon, nasa na siya, regular class, tapos grade 2, tapos ganun. So, naging active siya talaga. Active siya sa lahat ng mga activities sa school. Kahit matahimik yung batang yun. Pero talagang grabe. Tataas ko talaga 2 kamay ko sa kanya. Kasi kung hindi sa kanya, hindi ito mangyayari. Hindi ito talaga mangyayari. Kasi dati puno ako ng pag-aalala madami akong tanong sa Diyos kung bakit nangyayari ito sa amin. Pero sa bawat araw na dumadaan pala, natututo akong mas lalong magtiwala sa Kanya. Diba? Sabi nga ng talata na binahagi ko ngayon, maging magalak sa pag-asa, magtiis sa hirap at laging manalangin. So, yun nga yung ginawa ko, mga kapatid. Yun nga yung ginawa ko. Sinagot na lahat ng Panginoon yung mga panalangin ko na tulungan yung anak kong maging okay, mag-develop siya. So, after 2 years, kahit matagal yan, mga kapatid, may pag-asa talaga kung nananalangin ka sa Kanya. So, totoo nga sa aking sitwasyon. Kasi sa bawat
maliit na improvement ng anak ko, parang nasisiyahan ako ba? Parang napakalaking tagumpay na yun sa akin, no? So, mga kapatid, mananampalataya tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Diyos, na hindi kasi nangangahulugang agad nating makukuha yung lahat ng mga pinapanalangin natin sa Kanya, kasi minsan ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng pagtsatsaga at pag-asa sa Kanyang tamang oras, diba? Amen? Amen, mga kapatid. So, may delay sa development ng anak ko, pero ang plano ng Diyos ay hindi delay. Hindi delay ang plano ng Diyos, mga kapatid. So, lahat ng nangyayari ay may layunin para sa paghubog para sa mas matibay na pananampalataya. At para makita natin ang kagandahan ng Kanyang pag-ibig kahit sa mga pagsubok. Amen? So, kaya sa inyo rin, mga kapatid, na may sariling pinagdaanan, mga tanong sa buhay, yung mga panahon na nahihirapan tayo, naway, hiling ko lang ay huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ang Diyos ay kumikilos kahit mabagal man yan, matagal man yan, sa ating paningin ay darating nga araw na makikita natin sa bawat luha, sa paghihintay natin ay may bunga. Magbubunga lahat, mga kapatid. Kasi sa Diyos, walang nahuhuli. Laging nasa tamang oras. Laging nasa tamang oras ang Diyos, mga kapatid. So, maghintay lang tayo ba? Maging matatag tayo sa Kanya. Maging kumapit lang tayo sa Kanya ba? Huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit anuman yun. Kasi sasagot ang Diyos sa tamang oras. So, yun lamang, mga kapatid. Aking short testimony. Sana'y napagkuhanan nyo ng aral or na-inspire kayo ng kahit konti. So, praise God kasi nalagpasan ko yun na may pagtitiwala sa Kanya. So, yun lamang po ang aking short testimony, mga kapatid. At thanks God, and God is great all the time. So, bye-bye. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you po.